Hanggang saan? Hanggang saan tayo dadalhin ng buhay? Di pa nga natatapos ang nasa harapan. May kasunod na naman naghihintay. Teka lang. Pwede bang huminto? Pwede bang huminto ang oras sa pagtakbo at paggalaw nito? Huminto para makapagpahinga naman tayo. Teka lang naman, sunod-sunod ang pagbato. Paano tatayo kung ang bigat na sa balikat dalhin lahat to? Nauubos ang lakas saan man lumingon. Nakakaubos ng pasensya, ng tiwala at kumpiyansa. Hindi na alam paano yayakapin ang bukas. Kung ang ngayon hindi na kayang pagtiisan, walang preno ang mga hamon ng buhay. Na parang alon sa dagat, patuloy ang paghampas. Saan ibabaling ang tuon? Puro gulo ang sumasalubong, nakakapagod, nakakainis. Na kahit ngiti ang nais ibigay, simangot pa rin ang lumalabas. Kilay ang nagtatagpo at hindi problema at solusyon. Kumikilos para problema sana ay matapos, pero tila imbis matapos ay parang lakas ang siyang nauubos. O saan ba dapat tumungo? Hanggang saan hahanap ng sagot? Hanggang saan para sa kapahingahan? Hanggang saan matatapos ang hanggang saan? Naisip na takasan ng mundo, nais tapusin ang buhay para matapos lahat ng to. Tumakbo ng mabilis, ng buong lakas, at isang bato ang pumatid sanhi ng pagtumba. Sa pagbagsak ay napatingala. Nakita ang liwanag na kailanman hindi nasilayan. Masyadong abala, masyadong aligaga. Sa taas lang pala matatagpo ang matagal ng hanap. Panginoon, tulungan mo kami. Pagod na kami sa bato at hampas ng buhay. Tulungan mo kami, Panginoon. Ikaw ay magpakailanman sa mundong walang katapusan ng pasakin. Ikaw ang aming sagot at kanlungan. Salamat sa pag-ibig mong walang hanggan. Salamat sa pag-ibig mo. Dahil sa iyo, kampante na kami anumang kaharaping higante. Maubos man kami, ay muli mo kaming pupunuin. Salamat dahil ang sagot sa hanggang saan ay nasa iyo, aming walang hanggan. Pipigil sa pagkawi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Iyayang ay sagana at umaapaw, sapat na at higit pa.
ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Sa anumang panganib, sa oras man ng pagsubok, matatagpuan mo kaming umaawi. Matatagpuan mo kaming nagpupuri sa'yo, sapagkat ikaw, Jesus, ay sapat na at higit pa sa aming mga buhay. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Wala na nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya ng tayo, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Ika'y Salamat po, Panginoon! Woo! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga pong napakasaya ng araw na ito para sa ating mga anak ng Diyos. Praise the Lord! Ngayon po ay anniversary ng Apari Satellite Church. Batiin naman po natin ang ating katabi kasama ng happy 24th anniversary. Amen? Ngayon po ay umpisa na po tayo. Excited na po tayo mga kapatid. Amen po. Tayo po mag-uumpisa na. Buklatin po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Kawikaan, chapter 24, verse 10. Kapag nanghihina ka sa panahon ng kaguluhan, napakaliit ng iyong kalakasan. Amen. Basbasan po ang talatang binasa natin sa umagang ito. Ngayon po, tumingin po tayo sa paligid natin. Ano po ang nakikita natin? Puro kaguluhan. Amen. Problema, krisis na nagpapahina, nakakapag-discourage po sa atin. Amen po. Pero tingin po tayo sa taas, mga kapatid. Malulutas po ang ating problema. Amen. Lalakas po tayo. Makakapagpatuloy po tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kasi andun po yung sagot, yung kalakasan, kasi ang Diyos po natin ang ating lakas. Amen po. Sa oras na ito, tayo po ay yumuko. Ipikit po natin ang ating mga mata. Taas po natin ang ating kamay at tayo po dumalangin sa ating Panginoon. Panginoon, tinataas ka namin. Hallelujah. We praise your name. Maraming salamat po sa napakagandang araw na to. Alam namin ngayon pa lang ay pinagpala mo na kami. Kiniklaim na po namin ang katagumpayan at pagpapala. Praise the Lord. Una po, linisin mo ang puso ng bawat isa at patawarin sa aming pagkakasala upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Dinudulog po namin ang aming anibersaryo sa umagang ito na maging pagpapala sa aming espiritual. I-guide niyo po ang mga gagamitin mo sa celebration na ito mula sa umpisa hanggang matapos at bigyan niyo po ng wisdom and knowledge ang aming Pastor Conrad sa pagpapahayag ng mensahe mo para sa aming lahat. Lahat ng mga gawa ng kaaway ay aming winawasak, tinatalian sa tulong ng makapangyarihan mong pangalan. Ibinabalik na po namin ang lahat ng kapurihan ng may pasasalamat, may pagpapakumbaba at pagmamahal. In Jesus' name we pray. Amen.
For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. We keep singing, we keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. There is no other, you are forever, Lord.
Every night and day, and we know that let's end this praise sweet sound. Let's end this praise sweet sound. Every night and day, and we know that let's end this praise sweet sound. To you. Isang magandang umaga o hapon, no, sa araw na ito at isang pinagpalak na araw para sa bawat isa sa atin. At alam natin na ito po ay ika-24 na taong pagdiriwang ng gawain ng Panginoon dito po sa Cagayan o dito sa Apari. At salamat sa Panginoon sapagkat nakatagal tayo sa ganitong kapanahunan. Alam natin na hindi biro itong ating mga sitwasyon na pinagdadaanan sa ngayon. Pero bago ang lahat, tayo dumalangin sa Panginoon. Pikit natin ating mga mata. Tayo dumalangin sa ating Panginoon. Amang banal na sa langit. Minsan pa hiningi po namin, Lord, ang gabay at patnubay mo sa araw na ito. Lord, ibigay mo ang tamang mensahe, tamang pagkain ng aming kaluluwa na aabot sa bawat isa sa amin upang kami sumigla, upang kami lumakas, upang kami maliwanagan, upang kami pagtagumpayin, upang kami ay pagpalain sa araw na ito. Lord, linisin mo po ang puso't isip namin, patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan, malaki man o maliit, patawad po sa pangalan ni Jesus. Lord, basbasan at pagpalain, gabayan mo kami sa pangangaral ng iyong salita, at ikaw ang maitaas. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Psalms 136 Verse 1. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Purihin ang ating Diyos na buhay at nawa ay patuloy na pagpalain tayo sa umagang ito. Alam natin mga kapatid, no? Pagdating sa salitang mercy o habag ng ating Panginoon, ito ay nakamit, naramdaman, nangyari na tayo ay kinaawaan ng Panginoon sa mga pagkakataon ng buhay natin. Ngayon mga kapatid, dito sa aklat ng awit 136, 1 hanggang 26, na pero babasahin ko na lamang yung ibang nilalaman nito. Ang sabi dito, magpasalamat kayo sa Panginoon. Pasasalamat pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig o yung sinasabing mercy ay nananatili magpakailanman. Magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Magpasalamat kayo sa Panginoon na mga Panginoon ang kanyang pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Maraming dapat ipagpasalamat. Kaya kung babasahin natin ito, tanging sa kanya na gumawa ng dakilang kababalaghan. Gumawa siya ng mga kababalaghan. Amen? Dahil yun sa kabutihan ng Panginoon. Kaya dapat pasalamatan. Sa kanya na dahil sa pangunawa ay nalikha ang kalangitan. Nilikha niya ang kalangitan. Sa kanya na nagladlad ng lupa sa ibabaw ng mga tubig. Sa kanya na lumikha ng mga dakilang liwanag, ang kanyang pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Napakaraming dapat ipagpasalamat. Ang araw na namamahala kung maghapon, ang kanyang pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Ang buwan at ang mga bituin upang mamahala kung gabi. Amen? Dapat pagpasalamat natin. Kaya kung titingin lang tayo sa paligid sa mundo, punong-puno ng pasasalamat. Sa kanya na pumatay sa mga panganay ng Ehipto, pinagtanggol niya mga Israelita. Kung titignan natin sa mga kaaway ng anak ng Diyos, laging tayo iniisip ng Panginoon yung ating kalagayan. Na tayo ay kanyang ipagtatanggol, hindi siya papayag na tayo apihin
Amen? Na naglabas sa Israel mula sa lugar na yun. Inilabas ang Israel sa lugar ng Ehipto. Ang kanyang pag-ibig na nanatili magpakailanman sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at nakaunat na bisig. Sa kanya na humawi sa dagat na pula. Ang daming dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Sa nagdala sa Israel para tumawid. Amen? Ang kanyang pag-ibig na nanatili magpakailanman. Ngunit lumunod kay Paraon at sa hukbo nito tungo sa dagat na pula. Sa kanya na umakay sa kanyang bayan sa pagbagta sa ilang. Sa kanya na nagpabagsak sa mga hari o dakilang hari, yung lahat ng mga haring mga matatapang, mababagsik, ay talagang dinaig dahil sa pag-ibig, sa habag ng ating Panginoon. At nagbigay ng kanilang lupain bilang mana. Ang mga Israelita binigyan ng pagpapala. Sa kanya na gumugunita sa ating mababang kalagayan. Alam ng Lord lagi yung ating kalagayan, dinadamayan tayo ng Panginoon. Sa betbang gawa ng kaaway, pinalaya tayo at nagbigay ng pagkain sa bawat nilalang. Pasalamatan ninyo ang Diyos ng kalangitan, ang kanyang pag-ibig na nanatili magpakailanman. Amen? Okay. Ngayon, sa aklat ng Efeso 2:3 hanggang 6, ang sabi dito, dati, namuhay din tayong tulad nila sa sanlibutan. Binigyan natin ng kasiyahan ng masamang hilig ng ating likas na pagkatao. Sinusunod ang mga nasa at iniisip nito. Ayon sa likas nating kalagayan, marapat nating danasin ang puot ng Diyos tulad ng iba. Subalit, dahil sa dakilang pag-ibig sa atin at masaganang habag ng Diyos, yung pag-ibig na dakila at yung masaganang habag ng Diyos, kailan natin nakanitang habag ang pag-ibig ng Diyos, binuhay tayo. Nandiyan ang biyaya, ang habag, ang pag-ibig. Binuhay tayong kasama ni Kristo. Bagaman tayo patay dahil sa pagsuway sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ano yung biyaya? Binuhay tayo ng Diyos, kalakip ni Kristo, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Yun ang biyaya, yung binuhay tayo. Amen? At yung biyayang yun, namatay si Kristo, nilibing, muling nabuhay, nakiisa tayo, nagsisi, nagpabautismo, at tumanggap ng Espiritu Santo, binuhay tayo sa Espiritu, dumating ang biyaya ng kaligtasan, at nagkaroon tayo ng tinatawag na pagkakataon na makakabahagi sa kanyang kaharian sa langit. Ngayon, kung tingnan din natin ito, sa 2 Timothy 1:8-12, kaya huwag kang mahiyang magpatotoo tungkol sa Panginoon, ni ikahiya ko na kanyang bilanggo. Manapay makiisa ka sa aking paghihirap, alang-alang sa Ebanghelyo sa kapangyarihan ng Diyos. Ebanghelyo na kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa atin at tumawag sa atin sa banal na pamumuhay, at hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi dahil sa kanyang kalooban at biyaya. Ang biyaya ng Diyos nasa Ebanghelyo. Ang biyayang ito ay pinagalob sa atin ni Kristo bago pa magsimula ang panahon. At ngayon ay nahayag ito sa pamamagitan ng pagparito ng ating tagapagligtas na si Jesucristo na lumupig sa kamatayan. Nilupig niya ang kamatayan, yung kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, nilupig niya yon. Lumupig sa kamatayan at naghayag ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nilupig, dinurog ang kabayaran ng kasalanan, kaparusahang walang hanggan. Dinurog ito't nilupig, at ang ginamit na panlupig ay ang Ebanghelyo o ang kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Isa yan sa dapat nating ipagpasalamat. Bakit? Sapagkat ang Ebanghelyong ito ay walang hanggan. No, dadalhin tayo sa walang hanggan. Pahayag 14:6. Pagkatapos nakita ko ang isang anghel na lumilipad sa himpapawid, taglay ang walang hanggang Ebanghelyo upang ipahayag sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at mamamayan. No, taglay ang walang hanggang Ebanghelyo. Alam natin
na itong ebanghelyo ay walang hanggan. Sa kapanahunan natin, lahat nga ng mga tao na nailigtas, diba? Merong kanta na, worthy the Lamb that was slain. Yung mga tao na napunta sa langit, nagsasabing, karapat-dapat, amen, ang ating Panginoon na pinatay. Amen, pinatay siya dahil sa ating kasalanan. Sa langit, papupurihan ang Panginoon. Walang hanggang pasasalamat. Sa aklat din ng 2 Thessalonians 1, 8-10, parurusahan niya ang hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Igagawad sa kanila ang walang hanggan na kaparusahan at hindi sila tatanggapin sa harapan ng Panginoon at sa kanyang kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Kailan daw sa verse 10, sa araw na dumating siya upang tanggapin ang mga papuri ng kanyang mga hinirang at ng lahat ng nanalig sa kanya, kayo'y kabilang dito pagkat pinaniwalaan ninyo kayo ang aming patotoo. Andoon mga kapatid ang kaparusahan. Walang hanggan sa mga taong hindi naniwala, hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaparusahan walang hanggan. Pero sa atin, winasa ang kamatayang walang hanggan at ipinagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan. Sa kapanahunan natin, ang ebanghelyo ng Panginoon ay nagbibigay ng buhay na walang katapusan, buhay na walang hanggan. Sa aklat ng Hebreo 12:26-28, ang sabi dito, noong panahon yun, nayanig ang lupa sa kanyang tinig sa salita ng Diyos. Ngunit ngayon siya ay nangako, minsan pa yayanigin ko. Hindi lang ang lupa, kundi pati kalangitan. Ang mga katagang minsan pa ay nagpapakilalang aalisin ang mga bagay na maaaring mayanig at ang mga bagay na nilikha para manatili ang bagay na di mayayanig. Kaya naman, dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, marami tayong dapat ipagpasalamat. Pero ito ang dapat nating ipagpasalamat dahil tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin siya at pasalamatan ng may paggalang at paghanga. Sa mga kapatid, tumanggap tayo ng kaharian, no, na mananatili. At doon sa kaharian na yun, kasama tayong maghahari ng ating Panginoon. 2 Timothy 2:11-12. Sabi dito, narito ang mapapanaligang kasabihan. Kung namatay tayong kasama niya, gospel ito, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y makapagtitiis, maghahari din tayo kasama niya. Maghahari tayo sa kahariang walang katapusan, sa kahariang nananatili magpakailanman. Pahayag 22:3-5. Sabi dito, hindi na magkakaroon ng sumpa. Ang trono ng Diyos at ng Kordero ay makikita sa lungsod at ang kanyang mga alipin ay maglilingkod sa kanya. Ang Diyos ay makikita nila na mukhaan at ang kanyang pangalan ay makikita sa kanilang noo. Wala nang gabi roon. Hindi na kailangan ng liwanag o ilaw ng araw. Pagkat ang Panginoon Diyos ang magbibigay sa kanila ng liwanag at maghahari sila magpakailan kailan pa man. Amen po. Lahat ng bagay sa 1 John 2:17, lahat ng bagay dito sa sanglibutan ay lilipas. Mapaparang ang sanglibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sa 2 Corinthians
4:18. Ang sabi dito, kaya itino namin ang aming paningin sa mga bagay na hindi nakikita, hindi sa mga bagay na nakikita, pagkat ang nakikita ay panandalian, ngunit ang di nakikita ay pang walang hanggan, mananatili, magpakailantaman. Kaya, mga kapatid, dahil sa Ebanghelyo ng Panginoon, nakamit natin ang biyaya ng kaligtasan at nagmana tayo ng buhay na walang hanggan. At ito ang ipinapangaral ng bawat isa sa atin. 1 Peter 1:25, sabi niya, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ito ang salitang ipinangangakal sa inyo. Bakit? Sapagkat yun ay Ebanghelyong walang hanggan. Sa 1 Corinthians 15:1-4, ang sabi dito, ipinapaalala ko sa inyo ang Ebanghelyong pinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap at pinananatilihan hanggang ngayon. Sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Kung matatag at nananatili kayo sa mga salitang ipinangaral sa inyo. Maliban na lang kung sumampalataya kayo ng walang kabuluhan. Pagkat pinabahagi ko sa inyo ang aking tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan, na siya ay nilibing at binayi uli sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Namatay dahil sa ating kasalanan, nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli. Ang sabi ni Pedro, sumagot si Pedro, Gawa 2:38, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo para patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po ang sabi? Una, pagsisisi. Si Kristo namatay dahil sa ating kasalanan. Kaya ang tao naman kailangan magsisi ng mga kasalanan katapat ng kamatayan ni Kristo. Si Kristo ay ilibing. Ang tao naman dapat bautisman o ilubog sa tubig katapat ng paglilibing ang ating Panginoon. Si Kristo muling nabuhay at ang sabi, tatanggapin natin ang Espiritu Santo. Amen po. Kaya andun ang biyaya. At itong tinatawag na biyaya ng Panginoon ay mananatili hanggang sa walang hanggan at walang katapusan sa kanyang kaharian sa piling ng ating Panginoon. Amen po. Lahat ng bagay dito sa lupa lilipas, mawawala. Gano'n man ka importante sa paningin, sa puso ng bawat mga tao, lahat ito ay hindi mananatili. Ngunit ang kaligtasan, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa kanyang biyaya, ay mananatili magpakailanman. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay dumalangin para sa ating Panginoon. Yoko natin ating ulo, pikit natin ating mga mata. Amang banal na sa langit, salamat po dahil sa walang hanggang Ebanghelyo, nakamit namin ang buhay na walang hanggan. At kami ay pinaupong kasama mo sa kalangitan sa iyong kaharian. Maghahari kami, magpakailan-kailan pa man kasama mo. Makikita ka namin ang mukhaan. Wala na ang lungkot, wala na ang luha, wala na mga bagay po na mga problema sa pawang kaligayahan, kagalakan, sapagkat ito ang ipinangako mo na walang hanggang kasiyahan, katuwaan sa piling mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa simpleng mensaheng ito na ipinaunawa mo sa amin ang kahalagahan ng iyong kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong sakripisyo, dahil nakamit namin ang walang hanggan, ang buhay sa iyong piling. Salamat po, Panginoon. Muli salamat sa ika-24 na taon na kami nakapanatili sa pananampalataya at tulungan kami hanggang sa iyong pagdating ay makapanatili kami
na nag-iintay, may kabanalan, may katyagaan, may kababaan. Patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Lord, igawad mong basbas sa lahat ng mga anak mo sa umagang ito. Salamat po sa anibersaryong ito. Salamat po sa simpleng mensahe. Sinariwa mong muli at hindi namin dapat makalimutan ang pinagmulan ng buhay na walang hanggan. Lord, salamat po muli. Igawad ang basbas ang pagpapala, physical, emotional, material, financial na bagay sa lahat ng mga anak mo sa umagang ito. Panduman mo kami ng iyong mapagpalang kamay, siksik-liglig, umaapaw. Ipagkaloob mong biyaya sa bawat isa. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, salamat po. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabing Amen. Amen. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy 24th anniversary sa ating lahat. At tayong lahat ay masaya ba, mga kapatid? Nagagalak ba tayo? Amen. Amen. Tayo naman, mga kapatid, ay dadako na sa gawain ng pagbibigay. Buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng Ezekiel chapter 44, verse 28 hanggang 30.
Ang mga pari ay hindi kasama sa partihan sa lupain. Ako mismo ang kanilang pinakamana, yung naglilingkod daw sa Panginoon. Wala siyang parte doon sa mga lupain o sa lupain na pagdadalhan sa kanila ng Panginoon. Ang pinakamana nila ay ang Panginoon. Hindi sila bibigyan ng anuman ari-arian sa Israel. Ako ang kanilang pinakabahagi. Wala silang ari-arian. Yung naglilingkod sa templo ng Panginoon, wala siyang ari-arian. Wala siyang dalang anuman. Ang ikabubuhay nila ay handog na pagkain, butil, handog para sa kapatawaran ng kasalanan, handog na pambayad ng kasalanan. Tatanggap sila mula sa lahat ng handog na iaalay ng mga Israelita sa akin. Kaya yung lahat ng handog, lahat ng mga handog kasalanan, kapatawaran ng kasalanan, may mga paghahandog ng ganyan. Kapag alam mo pinatawad ka ng Panginoon, dapat maghandog ka. Kapag alam mo na ikaw naman may kasalanan, pwede ka rin maghandog. Pwede kang maghandog ng handog pasasalamat mo sa Panginoon. At lahat ng yan, mga kapatid, ay mapupunta doon sa naglilingkod sa Panginoon dahil yan yung pinakamana niya. At ang pinakainam na maunang bunga at lahat ng handog ng Israel ay nauukol sa mga pari. Gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain. Sa gayon, patuloy ko kayong pagpapalain. Yung pinakamainam, mga kapatid din, na mga unang bunga ng ating ani ay ibibigay din natin yan sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, ibig sabihin ng Panginoon yung pinakamaganda. Pinakamaganda, pag nagbigay tayo sa Panginoon, yung pinakamaganda na handog ang ibibigay natin sa Panginoon. At pati pagkain, kung minsan, kung may masasarap tayong pagkain, pwede mong hatian yung naglilingkod sa Panginoon para ang blessing na Panginoon ay patuloy na dumadating sa atin. Amen? Kaya yan lang ang pinakamana. Wala na siyang ibang mana, wala siyang trabaho, wala siyang hanap buhay. Ang tanging inaasahan niya lang yung mga inihahandog dito sa loob ng church. At sana tayong lahat matuto tayo na talagang gawin ito dahil ito lang ang ikabubuhay ng naglilingkod dito sa loob ng church. Amen po ba yun? Okay. Purihin ng Diyos na buhay, tayong lahat ay tumayo at tayo dumalangin. Panginoon, sa oras nito, maraming salamat po sa mga kaloob ng mga anak mong ito. Patuloy rin na basbasan mo ito, Panginoon, at ibalik mo ito ng siksik, liglig, umaapaw, Panginoon, sa lahat ng mga nagkaloob. Pati ang hindi nakapagkaloob, Panginoon, patuloy na pagpalain mo upang sa susunod, Panginoon, ay may pagkaloob nila doon ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong dalangin namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. God loves a cheerful giver. To give your tithes and offering, the complete details are provided and flashed on the screen. Here are our GCash numbers. For Apari Satellite Church members, 0947-370-3476. For Tubigaral Satellite Church members, 0917-519-2174. For bank transactions, we also have our bank account number 17225051. For Cebuana, and Bulyer, and Palawan, maaari niyo pong ilagay ang pangalan ng sinumang receiver na nasa screen. Make sure to send her the following details: your name as the sender, amount, and the tracking number. You can also drop by if malapit po kayo sa kanilang mga bahay. Thank you for being our partners in sharing the gospel. Praise the Lord, mga kapatid, at maraming salamat sa ating Panginoon sa kanyang napakagandang mensahe na minsan pa'y pinaalala niya ang ating Panginoon na tayo po ay patuloy na magpasalamat dahil sa kanyang dakilang kabutihan at ang kanyang pag-ibig ay nananatiling dakila at tapat magpakailanman. Maraming salamat din po and congratulations po sa ating pong mahal na Pastor Conrad, and all to God be the glory of Apari Satellite Church sa ating pong 24th year anniversary. Maraming salamat po, and to God be the glory. At sa oras na ito, mga kapatid, tayo naman po ay dadako na sa ating pong pasasalamat at closing prayers sa ating Diyos na buhay. Iupo po natin ating mga ulo, pigit po natin ating mga mata, at bahagyang itaas po natin ang ating pong mga kamay.
Dakilang Diyos, sa mga banal na nasa langit, maraming salamat Lord sa umagang ito at binigyan mo kami, sinamahan mo kami at ginabayan ng banal na Espiritu Santo Lord God at naidaos po Panginoon o God ang gawain mo through online Panginoon o God. Maraming salamat po Panginoon sa mensahe mo. Tunay nga Lord, dakila ang pag-ibig mo at nananatili magpakailanman Panginoon at nais namin Lord na magmula sa aming mga puso, Lord, ay kami nagpapasalamat, Panginoon, O God. We are grateful, Panginoon, O God, sa lahat ng kabutihan mo, sa dakilang pag-ibig at katapatan mo, sa kahabagan mo, Panginoon, at sa lahat, Lord, na ginawa mong miracle sa aming buhay. Maraming salamat, Lord. At muli, Lord, ganun din po sa 24th year anniversary of Apari Satellite Church, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa katagumpayan, Panginoon, O God, sa pagpapala mo, Lord, sa nakaraang taon, Panginoon, O God, na nagdaan, Lord God, at sa marami pang taon, Lord, na darating, Panginoon, O God, hanggang sa muli mong pagbabalik. Dalangin namin na patuloy mo, Lord, i-bless at i-prosper, Lord, ang church mo ito at magamit mo mightily, Panginoon, O God, para maabot pa marami pang mga kaluluwa na mailalapit, Lord God, sa iyong harapan at makasama sa iyong kaharian. Patuloy, Lord, na i-anoint mo, Lord God, ng Holy Spirit mo ang aming butihing Pastor Conrad, Panginoon, O God, at patuloy na i-preserve mo rin po ang kanyang buhay, Panginoon, O God, bigyan ng bayong kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, O God, para na sa ganun, Lord, magampanan niya ng maayos, Panginoon, O God, at episyente, Panginoon, ang lahat ng tungkulin na inatang mo po sa kanya. Maraming salamat, Lord God. At muli, igawad mo ang bendisyon mo, basbas mo sa lahat ng mga anak mo, Lord God, na nagkaisa para magpasalamat kami, magpurit, sumamba sa iyo sa araw na ito. At patuloy, Lord, na ingatan mo kami, proteksyonan mo kami at ilayo sa anuman gawa ng kaaway, Panginoon. Panginoon, itinitiwala na namin, Panginoon, O God, ang kabuuan, Panginoon, O God, ng Jesus Christ, to God be the glory, Apari Satellite Church, magmula sa aming mahal na Pastor Conrad at family, ang lahat ng mga anak mo, Panginoon, lahat ng mga tupa mo, Lord God, hindi lang sa Apari, kundi sa buong Cagayan, Lord, na nasasakupan po ng aming butihing Pastor, Lord God, na ginagamit mo. Panginoon, pagpalain mo ito, Lord God, at nawa, Lord, makapagbigay kami ng kaluguran sa inyong harapan, Panginoon. Tulungan mo kami, i-bless mo kami, i-anoint mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo, Lord, upang makasunod kami sa iyong banal na kalooban, Panginoon, at makapamuhay kami, Lord, na may kabanalan, na may pagpupuri, pagsamba, pasasalamat palagi sa iyo, Lord God, at mananatili, Lord, na mainit, nananampalataya hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Salamat po, Lord. We give you all the praises, all the glory, all the honor, all dominion, power, and authority are yours forever and ever. Lord God, ito po, Lord, ang aming salmo't dalangin sa iyong dakilang pangalan. In the name of Jesus, we pray and thank you, Lord. Everybody say, Amen. Maraming salamat po, and God bless us all, mga kapatid. And again, congratulations po to our beloved Pastor Conrad Lagumay and family, and to all, to God be the glory of Apari Satellite Church. God bless us all, and to God be all the glory.